ang detalyadong kwento ng krimen na nagawa ni Catherine Knight. So, umpisa na natin ang kwento, mga kamuiski. So, si Catherine Mary Knight ay isang pinakakilalang babaeng kriminal sa Australia. Kilala siya sa pagiging unang babaeng Australiano na sentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na parol. Ang kanyang kaso ay isa sa pinaka-brutal at nakakagimbal na krimen sa bansa, kung saan pinatay at kinatay niya ang kanyang kinakasama na si John Price at sinubukang ihiyain ang kanyang laman sa mga anak niya. Grabe, no? Pisa pa lang, talagang brutal na. So, ito yung nangyari sa bansang Australia noong early 2000. So, yung buhay ni Catherine ay pinanganak siya noong October 24, 1955 sa Tenterfield, New South Wales. Tapos sa Australia. Lumaki siya sa isang magulong pamilya kung saan madalas niyang nasasaksihan ang pag-aabuso ng kanyang ama sa kanyang ina. Ang history ng violent na ni Catherine, nung bata pa siya ay mahilig siyang manakit ng mga klase at may umagali siyang nagsisinungaling. Noong siya ay nagkaedad, nagkaroon siya ng obsession sa mga kutsilyo at mahilig magtrabaho sa mga katayan. Sa kabila ng kanyang madilim na personalidad, siya ay nakapangasawa at nagkaroon ng maraming karelasyon. Lahat ay hinapuno ng pananakit at kaharasan. Grabe, no? So, doon pa lang, bata pa lang siya pala, meron na siyang issue ng violent. So, yung mga klase niya, ginagawa niya ng So, yun. Nung late 1990s, nakilala si Catherine, si John Price, isang 44 anyos na lalaki na may tatlong anak na mula sa kanyang unang asawa. Magandang simula ng kanilang relasyon, ngunit kalaunan ay lumabas ang pagiging marahas ni Catherine. Madalas siyang maging silosa at marahas kay John. Noong February 2000, sinaksak ni Catherine ang mga damit ni John gamit ang kutsilyo dahil pinalayas siya ni John, ngunit kalaunan ay pinatawad siya. Grabe, no? Ganun ka-brutal. So yun, nung February 29, 2000, mga 9 PM yon, pinapasok ni John si Catherine sa kanyang bahay at sila ay nagkaroon ng pagtatalik bago siya makatulog. So nung 1 AM, habang maimbing ang pagkatulog ni John, ay dinampot ni Catherine ang kanyang paboritong kutsilyo na ginagamit niya ron sa slaughterhouse. Yung kasi siya butcher siya eh. So nagano siya, ayun talaga yung trabaho niya. Tapos ginawa niya, sinaksak niya ng 37 times yung si John. Grabe, no? Ganun kang brutal. Tapos patapos niya patayin si John, ay hindi pa ito natapos. Dito pa lamang nagsimula ang brutal na bahagi ng krimen. So ginawa ni Catherine, yung balat ni John, iniwalay niya ron sa laman. Grabe. Naisip ko pa lang, napaka-brutal na. Nakakatakot. Tapos ipinatalsik niya ang ulo ni John. Inilagay niya ito sa kaldero na may kumukulong tubig. Pinutol niya ang puwet at iba pang laman loob ni John at sinubukan niyang ito iluto at ipakain dun sa mga anak ni John mismo. Naglagay siya ng 2 plato sa pagkainan. Grabe, no? Biro mo, papakain mo yung ama, yung pinatay mo, tapos dun sa mga anak niya. So, yun, may natagpo ang isang papel na may sulat si Catherine na kung saan tinutukoy niya si John bilang isang rapist. Walang ebidensya na totoo ito. Grabe. So, yun, nagtangkang magpakamatay si Catherine. Tapos pagka uminom siya ng sleeping pills, so nagkaroon na-check yung pulse ng ng kamay niya,
na pwede pa siyang na mabuhay. Inano siya sa ospital, tinakbo siya. Samantalang si Jan wala na talaga kasi chinap-chap na siya. So yun, nahatulan si Catherine ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa ginawa niya kay Jan na karumal-dumal na krimen. Grabe. So dahil lang dun sa pagkabata niya, dahil sa family na pinalakihan niya, naging ganun na yung ugali niya. So hanggang dito na lang mga kamoyski. Sana nag-enjoy kayo sa aking kwento.